Auschwitz, 1,900 at 44 nanginginig ang kamay ng Nazi na sundalo habang iniikot ang kalawangin na balbula. May kaluskos, matinis na singaw at sigaw. Sumigaw ang takure sa likod niya. Pinatay niya ang apoy at binuhos ang mainit na tubig sa tasa. Sa manipis na pader ng opisina, naririnig niya ang impit na sigaw, pagmamakaawa at namamatay na tinig. Tinititigan niya ang pader at saka nilakasan ang radyo. Hinahayaan nitong takpan ang lahat habang dahan-dahan siyang humihigop ng kape. Ganito talaga ang itsura ng Holokausto sa mga mata ng isang karaniwang sundalong Nazi. Setyembre 1, 1939. Noong inutusan silang salakayin ang Polonia, 21 taong gulang si Heinrich Müller, isang sapilitang isinundalo sa regular na ika-6 na hukbo at hindi kabilang sa mga panatikong itim. Sumakay siya sa truck na may lona kasama ang mga kabataan mula distrito nila. Nagsisigarilyo, nagbibiro at nag-uusap sila tungkol sa pag-uwi bago Pasko, mga usapang nangyayari bago magsimula ang digmaan. Habang tumatawid sa hangganan, agad naramdaman ang blitzkrieg. Nag-iba ang lahat. Ramdam na ito ni Heinrich kahit hindi pa niya nakikita. Pagkatapos, humawi sa ulap ang mga dive bomber. Sumisigaw habang binasag nila ang linya ng mga Polako. Sa ibaba, dinaanan nila ang mga nasusunog na baryo. Naglalagablab ang mga bubong laban sa madilim na langit. Nakaramdam ng adrenaline si Heinrich. Ito'y halo ng pambansang pagmamalaki at damdaming kabilang. Sa unang beses, hindi na siya mahirap na batang magsasaka, kundi isa ng mananakop, bahagi ng makinaryang hindi mapipigilan. Ginagantimpalaan ng makinarya ang mga hindi nagtatanong. Oktubre 1939 ang parada ng tagumpay sa Warsaw ay naging malabong alaala ng banda at pelikula. Pagkatapos ng pagdiriwang, agad dumating ang realidad ng pananakop. Inatasan si Heinrich na bantayan ang distrito ng mga Hudyo. Karaniwang trabaho lang daw ito o iyon ang sabi sa kanya. Ipinaalala ng pamunuan sa mga sundalo na ang Wehrmacht ay marangal at hiwalay sa mga espesyal na pangkat ng SS na kumikilos sa likuran. Ngunit sa mga lansangan ng Warsaw, nagiging malabo ang hangganan. Isang hapon, nakita ni Heinrich malapit sa plaza ang grupo ng SS na pinapalinis ng sipilyo sa matatandang sibilyan ang mga bato sa kalsada. Nagtipon ang mga sundalo ng unit, sabik sa palabas, nagtawanan at nagpalakpakan. Tahimik si Heinrich habang marahas tinanggal ang balbas ng matandang lalaki gamit ang kutsilyo. Naramdaman niyang sumikip ang sikmura sa kaba pero hindi siya umiwas ng tingin. Inayos lang niya ang helmet at hinigpitan ang hawak sa rifle. Mga kaaway ng estado, sabi niya sa sarili, inuulit ang mga linya mula sa lingguhang pagpupulong. Kailangan ang seguridad para sa kaligtasan ng Reich. Ilang araw matapos, naitalaga siya sa himpilan ng tren. Nakahilera sa riles ang mga bagon ng baka at kahong gawa sa kahoy para sa mga hayop. Maingay ang sigawan. Kinaladkad ang mga pamilya sa apartment. Bitbit ang iisang maleta at itinulak sa tren. Isang babae, karga ang umiiyak na sanggol, nadapa sa tabi ni Heinrich. Tumingala siya kay Heinrich. Malaki ang mata at puno ng takot at pagmamakaawa. Pakiusap, bulong niya. Sa putol-putol na Aleman, tubig. Napahawak si Heinrich sa kanyang kantina. Likas ang kilos, saglit ng pagkatao. Müller! Sigaw ng sarhento sa ingay. Tingin sa unahan, panatilihin ang linya. Agad tumindig si Heinrich, nanigas ang likod. Tinulak ng pulis ang babae gamit ang batuta papasok sa madilim na bago ng baka. Isinara at kinandado ang mabigat na pintuang bakal, nakakulong ang mga tao sa loob. Dahan-dahang bumuntong hininga si Heinrich. Mabilis tumingin sa bago ng baka, kung saan ang mga kamay ay nakaabot sa mga siwang. Nabuo agad sa isip niya ang palusot. Papunta sila sa mga kampo ng paggawa sa silangan. Panahon ng digmaan, lahat dapat magtrabaho. Hindi niya tungkulin na questionin ang mga plano. Hunyo 22, 1941 ang pagsalakay sa Rusya ay parang pagbaba sa impyerno. 3 milyong sundalong Aleman ang ipinadala mula Baltic hanggang Black Sea. Malinaw ang utos sa kumpanya ni Heinrich, pananakop at ganap na pagwasak. Walang bisa ang mga patakaran ng digmaan, Geneva Convention at kodigo ng sundalo sa malawak na kapatagan ng Rusya. Wala na rin ang batang galing Bavaria. Pinalitan siya ng isang payat at kutuhing nilalang na natutulog sa kanal at nagnanakaw ng bota sa mga patay. Hindi lang pulang hukbo ang kalaban, pati na rin ang mga tao. Ang partisano ay tawag agad sa mahuling nasa maling lugar. Kapag may sniper na pumutok malapit sa baryo, hindi na inaalam ng hukbo kung sino, sinusunog na lang nila ang baryo. Hindi nakita ni Heinrich ang mga apoy, kundi ang dahilan lang. Setyembre 20, 1941, kumapit ang hamog sa mga bangin sa labas ng Kiev.
Inatasan ang batalyon ni Heinrich na suportahan ang espesyal na operasyong pinangunahan ng SS at mga lokal na katuwang. Naglinya sila, naging pader ng tao na humarang sa daan papuntang bangin ng Babyar. Nakatayo si Heinrich sa pwesto niya, nakataas ang kwelyo ng coat laban sa hangin. Libo-libong Hudyo mula Ukraine, kabilang ang buong pamilya, ay pinalalakad palabas ng lungsod, dala ang kanilang gamit at naniniwalang ililipat sa bagong tahanan. Inutusan silang maghubad, ipunin ang kanilang mga damit sa maayos na tumpok, at pagkatapos ay dinala sila sa gilid. Tuloy-tuloy ang tunog ng mabibigat na sandata, parang makina, umaalingaw-ngaw sa bangin at humahalo sa sigaw na biglang napuputol. Hindi pumutok ng baril o nagtulak ng tao si Heinrich. Tumayo lang siyang nakatalikod sa hukay, nakaharap sa kalsada at sinigurong walang makakatakas sa pila. Sa tabi niya, nagsusuka sa damuhan si Tomas, isang batang recruit. Nanginginig at umiiyak siya. "Hindi ito digmaan!" bulong niya. "Heinrich, hindi ito digmaan." Tiningnan ni Heinrich ang bata. Isang alon ng pagkahilo ang sumampa sa kanyang lalamunan. Kasabay ng biglaang pagnanais na ibagsak ang kanyang rifle at tumakbo papasok sa gubat. Nakita niya ang sarhento malapit, kalmadong naninigarilyo. Pinanood niya ang mga opisyal na nag-uusap sa tabi ng sasakyan. Alam niyang mamamatay siya kung tatakbo. Kung magprotesta siya, magiging traidor siya, kahihiyan sa Reich. Ayusin mo sarili mo. "Heinrich," bulong niya, "gawin mo tungkulin mo. Huwag mo silang tingnan. Wala lang sila, tumingin ka lang sa mga puno." Sinabi ni Heinrich sa sarili na gwardiya lang siya at SS ang mamamatay tao. Pagkalipas ng 2 araw, mahigit 33,000 katao ang nahandusay sa bangin. Tagsibol ng 1,900 at 43, nagbago ang digmaan. Ang sakuna sa Stalingrad ay sumira sa alamat ng kanilang kawalan ng talo. Nasugatan si Heinrich ng shrapnel sa binti habang sila'y umatras. Idineklarang hindi na siya angkop sa front lines matapos bumagsak ang unit ni Heinrich sa silangan. Wala siyang alam na mas masahol pa ang susunod na utos. Hindi sinasayang ng Reich ang tao. Inilipat siya sa SS Totenkopf bilang gwardiya sa kampo ng Auschwitz, isang lungsod ng alambre at kahoy, isang industrial na kompleks na idinisenyo para sa kamatayan. Pagdating ni Heinrich, namangha siya sa laki ng lugar. Hindi ito tulad ng magulong silangang larangan. Organisado at nakakakilabot ang katahimikan dito. Ang mundo niya ay lumiit hanggang sa sukat ng isang tore ng bantay. Hindi siya tagapahirap kundi manggagawa. Trabaho niya ang tumayo sa Torre B at tanawin ang rampa ng pagbaba. Nagtrabaho siya ng 12 oras pinapanood ang mga tren mula Pransya, Netherlands at Hungary. Pinanood niya ang seleksyon, isang tahimik na palabas. Ang mga SS doctor ay pumipitik ng hinlalaki. Pakaliwa para sa matatanda, mga inang may anak at may sakit. Papunta sa mga puno at gusali na may tsimenea. Kanan para sa malalakas. Papunta sa barracks para pagtrabahuhin hanggang bumagsak. Pakiramdam ni Heinrich ay parang nahahati siya. Kampo Heinrich, sundalo, makina. Para kay Kampo Heinrich, hindi tao ang mga bilanggo, kundi kargamento lang na dapat pamahalaan. Wala siyang pakialam o simpatiya kahit may nadapa sa roll call. Nainis siya dahil maaantala ang hapunan, uminom ng schnapps para manhid at nagbiro sa kantina tungkol sa itim na niyebeng mula sa mga tsimenea. At pagkatapos ay naroon si Pribadong Heinrich, ang lalaking sumusulat ng mga liham ng pag-ibig sa kanyang kasintahan. Sa Munich, nakikinig siya ng Beethoven sa radyo at kinakamot ang aso ng komander ng kampo sa likod ng mga tainga. Palaging pinaghihiwalay niya ang dalawa. Habang nag-iinspeksyon isang gabi, nakita ni Heinrich ang isang bilanggo sa tabi ng bakod, butot balat, nakasuot ng guhit na damit at malalim ang mga mata. Tumingala siya kay Heinrich, handa sa biglang hampas ng kulyata. Nag-alinlangan si Heinrich at tumingin sa paligid, walang ibang tao. Dumukot siya sa bag, inilabas ang kalahating sandwich na may keso sa lumang rye bread at inihagis ito malapit sa kamay ng bilanggo. "Kumain ka," bulong ni Heinrich. Tumalikod bago dumating ang opisyal. Alam niyang pinapatagal lang niya ang paghihirap ng lalaki. Sa loob ng 1 linggo, mawawala na ang bilanggo. Kukunin ng sistemang binabantayan ni Heinrich gamit ang rifle. Ang sandwich ay suhol lang sa kanyang konsensya. Tag-init ng 1944, umabot na sa sukdulan ang mga pagpatay. Ang aksyon sa Hungary ay nagdala ng 400,000 Hudyo sa kampo sa halos 2 buwan. Hindi nakasabay ang pasilidad. Nakatayo si Heinrich sa rampa. Nanginginig ang init sa riles. Mabigat ang hangin sa matamis na amoy ng nasusunog na bagay, kumakapit sa uniforme, buhok at pagkain niya. Pinanood niya ang hanay ng mga babae at bata papunta sa krematoryo 2. Isang batang babae, mga 6 na taon, hawak ang manika, walang kamalay-malay sa konkretong silid na naghihintay. Naramdaman ni Heinrich ang lamat sa pananggalang niya. Sa isang saglit, naging tao uli ang kargamento.
Hinawakan niya ang rehas ng tore, namutla ang kamao. Sa ibaba, masama ang tingin ng SS na opisyal pataas. Nanigas si Heinrich, nagbigay galang, at muling tumingin sa malayo. Walang takas. Kapag nagsalita siya o kumwestiyon sa utos, tapos na siya. Napakalawak at napakalakas ng makina ng kampo, maliit lang siyang bahagi nito. Kung hihinto siya, may papalit at tuloy pa rin ang makina. Sa halip, wala siyang ginawa. Pagkatapos ng shift, bumalik siya sa barracks, uminom ng 3 shot ng schnapps at mahimbing na natulog. Samantala, umuusok pa rin ang mga tsimeneya buong gabi. Enero, 1945. Dumating ang katapusan hindi sa pagsabog kundi sa ugong ng mga kanyon ng Ruso. Noong Enero, 1945, palapit na ang Red Army mula silangan at kumikislap ang langit sa putok ng kanyon. Dumating ang utos na lisanin ang Auschwitz. Nagsimula ang sapilitang pagmamarcha sa malamig na taglamig sa Poland, kung saan humigit kumulang 60,000 bilanggo ang pinilit maglakad pakanluran papuntang Alemanya. Nagmarcha si Heinrich kasama nila, tunog ang bota sa niebe. Puno nang bumagsak ang gilid ng kalsada. Ang nahuhuli ay agad binabaril ng mga bantay sa likod. Naglakad si Heinrich na nakayuko, nakataas ang kwelyo. Hindi na siya bantay, kundi taong pilit na bubuhay. Nagkagulo na, nawala ang disiplina ng hukbo, tumakas ang mga opisyal sa sasakyan, at napuno ng naglilisan ang mga kalsada. Pinanood ni Heinrich ang mga bilanggo. Nadadapa sa niebe, gutom, giniginaw, pero buhay pa rin. Bigla siyang nakaramdam ng nakakatakot na pagkainggit. Sila ay biktima, kinakaawaan ng mundo. Pero siya, alam niya ang ginagawa ng mga Ruso sa sundalong Aleman at kung ano ang sasabihin ng mundo sa mga nagbabantay sa bakod. Bumalot sa kanya ang takot malapit sa Bodoslav. Sa gitna ng kaguluhan ng malakas na pag-ulan ng niebe, ginawa ni Heinrich ang kanyang desisyon. Habang dumadaan ang hanay sa gubat, palihim siyang pumasok sa mga puno, tumakbo hanggang sumakit ang dibdib. Nakakita siya ng abandonadong bahay. Hinubad ang uniforme at inilibing ito sa nagyayelong lupa. Nakakita siya ng damit ng manggagawa, magaspang na pantalon at isang sweater na yari sa lana. Nilagyan niya ng putik ang kanyang muka. Habang naglalakad si Heinrich Müller pakanluran kasama ang mga refugee, naisip niyang wala na ang sundalong Reich. Siya na ngayon si Heinrich, katulong sa bukid, isang hamak, isang wala. Mayo 1945 at 45. Dumaan ang American jeep sa probinsya. Nakatayo si Heinrich sa gilid, hawak ang pitchfork, mabilis ang tibok ng puso. Ang mga sundalo ay ngumunguya ng chewing gum, relax at nakatagilid ang helmet. Hindi sila mukhang halimaw na pinagbalaan sa kanya. "Hoy Fritz!" sigaw ng Amerikano. "Tapos na ang giyera!" Tumango si Heinrich, pilit na ngumiti. "Danka, salamat." Pagbalik niya sa baryo, sinunog niya ang paybook, sinira ang mga litrato at nakaligtas mula sa Reich. O iyon ang akala niya. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang Counterintelligence Unit sa baryo na may listahan mula Berlin ng mga unit na naglingkod sa mga kampo. Kumakain ng sopa si Heinrich nang kumatok sila sa pintuan ng kanyang ina. Tumayo siya at pinunasan ang bibig. Nakita niya ang seryosong mukha ng mga pulis militar. Wala na siyang matatakbuhan. Nobyembre 1947, malamig sa korte, pumapasok ang kulay abong liwanag sa matataas na bintana. Hindi ito palabas ng Nuremberg, kundi paglilitis ng karaniwang sundalo. Umupo si Heinrich sa kahoy na bangko. Suot ang di magkatugmang Amerikana mula sa kulungan at mukhang karaniwan. Binasa ng taga-usig na nawala ng pamilya sa Majdanek ang mga paratang, pagtulong sa sistematikong pagpatay, pagiging miyembro ng kriminal na grupo at mga krimen laban sa sangkatauhan. Nakinig si Heinrich na maputla. Nang magsalita siya, tumayo siya at nanginginig ang kamay. "Isa akong sundalo," mahina ang boses niyang sabi. "Sumunod lang ako sa utos. Wala akong magawa at nanood lang. Wala akong pinatay. Ito ang palusot ng milyon-milyong lalaki na kailangang sumunod sa utos." Tumayo ang taga-usig, hindi sumigaw, at itinuro ang upuan ng saksi. Lumapit ang isang payat na lalaking may mukhang puno ng pilat. Tiningnan niya si Heinrich, gamit ang matang nakakita na sa loob ng mga gas chamber. Sabi ng lalaki, naaalala niya si Heinrich at nandoon siya nang kunin nito ang mga babae at bata. Umiling si Heinrich. Iginiit niyang wala siyang alam sa mga nangyayari sa loob ng silid. Ginipit siya ng korte. Nakatira siya sa kampo at naamoy ang usok ng 2 taon. Totoo ba talagang wala siyang alam? Natahimik si Heinrich. Namatay ang kasinungalingan sa kanyang lalamunan. Enero, 1948. Ginugol ni Heinrich ang huling mga araw niya sa batong selda. Nakikinig sa tulo ng tubig sa pader. Sumulat siya ng liham para sa ina, pero pinunit din. Ano pa nga ba ang masasabi niya? Ginugol niya ang oras sa pag-iisip kung paano siya napunta roon. Mabait siyang bata, nagsisimba at mahal ang bayan.
Paano siya naging halimaw? Napagtanto niya sa katahimikan ng dilim na naging halimaw siya ng dahan-dahan, hindi biglaan. Nagsimula ito nang umiwas siya ng tingin sa Warsaw at nanahimik sa Babiyar. Tuwing sinasabi niyang hindi niya kasalanan, dumarating ang mga gwardya sa madaling araw. Hinahatid siya sa pasilyo, umaalingaw-ngaw ang mga yapak sa semento at tumutuntong sa plataporma. Malamig ang hangin, gaya sa Ukraine at sa rampa. Nang nilagyan siya ng takip sa ulo, nagdilim ang mundo. Sa kadilimang iyon, sa wakas pinayagan ni Heinrich Müller ang sarili niyang makita ang mga mukha na 10 taon niyang pilit kinakalimutan. Kasama niya ngayon ang babae sa istasyon, mga tao sa bangin at batang may manika. Bumigay ang plataporma, sumikip ang mekanismo at huminto ang pyesa ng makina. Kung gusto mong makita paano gumana ang makinang pamatay, panoorin kung paano gumana ang mga silidgas ng Nazi o i-click ang video na ito.